Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Yes! Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, abay, mukhang kitang-kita na yung syndrome na mangyayari kay Zaldico. Kasi posibleng merong wheelchair syndrome, neck brace syndrome. Kasi tingnan nyo naman, Zaldico flies to US for medical treatment. Abay, sino ba naman ang pinagloloko nitong lolong to? 'Di ba? Sa gitna pa mismo ng kontrobersiya mo, ngayon ka pa talaga lilipad. At saka yung pinakaunang tanong natin dito, mga mamamayang Pilipino, 'di ba? Bakit ka lilipad ng ibang bansa? Wala ba tayong hospital dito sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Talagang ang pinunta mo ba doon ay magpagamot or yung konsensya mo? Tanong lang. Kasi can you imagine, may hospital naman tayo. May sikat tayong hospital. Yung PGH, yung St. Luke's. 'Di ba? So, bakit kailangan pang lumipad ni Zaldico papunta ng US? Ganito kasi karamihan at kadalasan. Actually, hindi na to bago, mga minamahal, sa bansang Pilipinas na kapag merong nasasangkot sa issue, 'di ba, sa korupsyon, sa kung ano-ano pa man, 'di ba, sa anomalya dito sa ating gobyerno. May mga ilang politiko talaga na lumilipad ng ibang bansa. Katulad ni Arnie Teves, 'di ba? Nasaan siya ngayon? Nandun sa ibang bansa, sa Timor-Leste. Madami pa, si Alice Go nga din. Although, yes, politician si Alice Go, mayor nga. Tingnan ninyo, lumipad ng Indonesia. Madami daw niyang sinakyan. Tapos ngayon, si Zaldico, sa issue ng flood control at sa anomalyang nangyayari sa Ako Bicol Party List, ngayon pa talaga siya lilipad para magpagamot? 'Di ba? Ano yan? Actually, lumang style na yung ganito eh. 'Di ba? Kung talagang hindi naman seryosong medical case, yung sakit mo, pwede naman ata sa PGH, sa St. Luke's, 'di ba? Baka hindi lang katawan yung ipapagamot mo, sir. Oo, tanong lang. Baka pati konsensya mo na din. Yan yung drama na madalas nating makita sa mga politiko, and hindi na to bago. Literal na familiar na ito na kapag may kaso, 'di ba, may kontrobersiya, biglang nagkakaroon ng wheelchair moment or di kaya flight syndrome. Ano to? Flight is guilt? Magpapaawa sa mamamayang Pilipino? Hindi na yan uubra ngayon, ano ka ba? Oo, lalo pat yung mga kabataan ngayon, katulad namin, kapag kinukupal kami, syempre, alangan naman tubuan ka pa ng konsensya. Ito lang ata yung generation ng mga kabataan ng nakaka-proud. Hindi tinutubuan ng konsensya kapag ang tao ay talagang labis na mapanlin lang sa mamamayang Pilipino. Sa bigat ba naman na issue, 'di ba, na kinakaharap ngayon ng kongresista? Hindi basta-bastang issue yung kanyang pagkakasangkot, mga minamahal. Unang-una sa budget deliberation, 'di ba? Kaya nga hindi na nakakapagtaka, na bakit nadadawit sa usapin at mga questionabling budget insertion itong si Elizaldico. Kamalas-malas ba naman ang kanyang mga minamahal? Meron pang issue. Ano pang issue niya? Billions worth ng flood control projects sa Bicol region. Yes, na pinapaboran di umano yung mga malalapit lang na contractors. 'Di ba? Pati mismo yung proyekto diyan sa Ako Bicol Party List. Bali-balita ko, abay ginamitan daw ng pondo ng Kabanang Bayan pero hindi makita ang totoong implementasyon. Totoo ba, Sir Zaldico? Nagtatanong lamang kami wala naman atang masamang magtanong. 'Di ba? Ngayon, kung totoo yung mga paratang, 'di ba? Hindi na nakakapagtaka kung bakit biglang medical field trip ang trip ngayon at ang solusyon sa problema ni Zaldico. Tayo, mga kababayan, nagko-komento lang. Kasi meron din tayong narinig dyan sa sa Ako Bicol, sa Ako Bicol Party List na ang pondo daw di umano ng taong bayan, 'di ba? Lingid na din sa mga source natin diyan sa Bicol, sa halip kuno na tulungan ang mga Bicolano, abay meron mga lumalabas na aligasyon, 'di ba, na itong pondo sa kanila ay hindi daw nagamit ng tama.
Noong nakaraang taon yung Ako Bicol ay meron pong pinagmamalaki na pinaka-controversial na infrastructure. Infrastructure funds mismo na, sa Kongreso. Pero ngayon, ang tanong natin, nasaan na yon? 'Di ba? At kung titingnan mo, laging merong pangalang Zaldico, 'di ba, sa likod ng mga proyektong ito. Laging nakabalandra yung kanyang pangalan. Kaya habang ang mga taga Bicol ay hirap sa baha, lubak-lubak na kalsada, mapapatanong ka na lang, saan napunta ang pondo ng taong bayan? O ito pa, dagdag pa natin. Habang nalulunod sa baha ang Bicol, at habang nawawala yung pondo ng Ako Bicol, abay umuulan sa lavish lifestyle, allegedly, ang mga anak at ang pamilya ni Sir Zaldico, 'di ba? Habang si Zaldico nagpapagamot sa US, abay ang kanyang pamilya naman, makikita natin sa social media, na namumuhay sa sobrang luho. Luxury car, branded outfit, talagang naging world travel vloggers pa yung kanyang anak. Kaya mga kababayan, ito lang yung malinaw sa akin. Katanungan ko lang to saan napupunta ang sweldo ni Elizalde at ang pondo para sa lavish lifestyle ng kanyang pamilya at ng kanyang mga anak? Yung sweldo niya ba ibinibigay niya sa panluho ng kanyang pamilya? O yung pondo ng mamamayang Pilipino? Kasi kung ako yung tatanungin, napakasakit isipin ito. 'Di ba? Ang mga may hirap na Bicolano, hirap sa pagkain, hirap sa trabaho, pero ang party list dapat na tumutulong sa kanila, abay merong pamilyang, 'di ba? Ito yung Ako Bicol party list, merong pamilya doon na umuulan sa mga luho na para bang oligarko. Ngayon, dito natin makikita na kahit nasa administrasyon ka pa man, kasi bali-balita, 'di ba? Malapit daw 'to sa admin. Kahit nasa admin ka, kapag meron kang ginawang kasalanan, abay hindi ka papalagpasin ng gobyerno, hahabulin ka. 'Di ba, habang ang ating presidente, tingnan ninyo, seryosong nililinis ang gobyerno, abay meron namang iilan diyan na kupal sa pamahalaan natin at nasisisi pa mismo sa katarantaduhan nila si President Bongbong Marcos. Tingnan niyo yung ginawa sa DPWH ngayon, 'di ba? Ipinasok si Dizon. Ano yung ginawa? Ay, nagpatawag ng courtesy resignation sa mga tiwaling opisyal, mapamataas or mapamababa. 'Di ba? Pinasok si Vince Dizon para ipatupad ang courtesy resignation. 'Di ba? At malinaw naman ang prinsipyo Dizon. 'Di ba? Na walang appointee. Kapag meron kang maling nagawa, sibak ka kaagad. Kahit matagal ka nang nakapwesto, hindi dapat yan tinotolerate. At yan ang ginagawa ng ating gobyerno. Hindi tinotolerate ang mga sablay, 'di ba? At mga sintonadong tono nitong mga kupal na mga politiko. So kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Flight is guilt nga ba? Totoong may sakit ba na malubha? Or baka naman yung konsensya ang pinapagamot sa ibang bansa? Or baka tinatakasan itong isyong to? Tanong lang. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang at ingat, mga kababayan.